Sira ang Pilipinas pag iniwanan ng mga ito. Oo, for the next 3 years, warak ang Pilipinas, kawawa yung susunod na presidente. Kung sino man yung susunod na presidente, kailangan ng tulong ng bawat isang Pilipino para ma-rebuild ulit natin yung Pilipinas na sinisira ng mga buwaka ng inantos. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, delivered ang dokumento sa Kamara ng isang mensahero mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm, ang bumubuo sa defense team ni VP Sara para sa impeachment trial. Giit naman ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House. Ayan, it's a response. But it's not what it's supposed to be. Di ba? Ang ini-expect nila, yung response sa mga akusasyon nila. Kasi pagka nag-respond sila sa akusasyon, malalaman natin anong depensa nila. Babasagin natin yung depensa nila. Ganun eh. Hindi binigay ng mga abogado ni Inday yung depensa, ulul, sa mismong laro. Sa mismong laro, dun natin malalaman. Sa mismong basketball, dun nyo malalaman kung anong depensa namin. Zona ba? 1, 2, 2, 2, 3. O box 1, dun nyo malalaman sa laro na mismo. Magugulat kayo. Kaya taing-tai itong mga ito kasi nga putang ina hindi nila hindi nila makalculate itong grupo ni Inday. Tas nakita pa nila yung mga abogadong gagaling. Kaya nagrereklamo sila, putang ina 16 ang gagaling ng mga to. Wala daw pera pero ang daming abogado. Putang ina yan ang ano ninyo, yan ang hindi ninyo alam. Merong mga alam mo na mga sumusuporta sa mga Duterte na tahimik lang. Hindi lahat nakikita ninyo. Hindi sila kasi ang mga Duterte hindi katulad yung iingay ninyo eh. Lahat inaano nyo para gusto nyo magpasikat kasi eh. Parang sa mga vlogger din yan. Yung mga vlogger na bago gusto kagad sumikat eh. Ayaw dumaan sa proseso eh na kailangan mong paghirapan yung tiwala ng mga subscribers eh. Gusto nila yung mga congressman, mga bagong congressman, papresko para makilala sila. Ang mga Duterte hindi na sila ganyan. Hindi na nila kailangan yan. Si Pangulong Duterte nga nakakulong, pinag-aawayan pa ng mga babae eh. Ganyan katatindi mga Duterte. Wherever Duterte goes, everybody follows. Kung saan tumayo ang isang Duterte, dadami ang tao dyan. Lagi ninyong tatandaan yan. So, gigil na gigil sila. Gigil na gigil sila. Prosecution panel, isang tugon ang inihain ng kampo ni VP Sara sa impeachment court pero hindi ito ang nararapat. Inaasahan na rin nila ang prayer for dismissal ng pangalawang Pangulo. Para naman kay House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, normal na proseso ang impeachment reply ni VP Sara. Normal yung proseso. Tama, mali. Walang mali. Nabasa nyo yung strategy nila? Hindi. Yung strategy nyo, nabasa nila? Oo. Basang-basa nila yung strategy nyo. Tangina, meron na kayong spokesperson. Salita pa kayo salita eh. Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. Pero ayon kay Iloilo 3rd District Representative, So nasa kanila daw magre-reply sila o hindi. Wala mang di na mag-reply yan. Wala na yan. See you in court. Ang maganda pa nito, mga bossing. Ito pa maganda ha. Ito pa maganda. Alam mo kung ano yung sagot nila ni Inday, di ba? Dismissal. Dismissal yung sagot ni Inday. Magkaaway ang Senate at Congress ngayon. Papaano kung magdesisyon, magbotohan ulit? Sabi ni Inday, dismissal. May motion to dismiss. Who will vote for the dismissal? Boom, 18 na naman. 5 na naman yung wala. Nga. Di ba di tapos? Dismiss. Putang ina niyan. Wala nang hearing. Wala nang hearing, no, hindi pa siya pwedeng hindi na pwedeng isang pa yung parehas na kaso na yan. Double jeopardy na yan. Hindi, pag impeachment yata pwede. Ewan ko. Pero ang galing ng natin. Ang galing ng vice presidente natin. Pero sige, good vibes na tayo. Dito naman tayo sa meron akong video dito na pinrepare. Itong video na pinrepare ko. Itong video na pinrepare ko ay nito, pamagat nito. Tungkol kay Claire Castro. May sinasabi si Claire Castro dito.
na ito daw si VP Sara ay umamin sa The Hague. Sabi kasi ni VP Sara sa The Hague, mga partner, si si na yung ekonomiya daw natin bagsak, mas lalo pang humihirap yung mga Pilipino. All on paper lang daw. Sa papel lang malakas ang Pilipinas. Pero sa totoong buhay hindi. O pakinggan natin anong sagot ng losyang na ito. Na anak ng tinapay, mukhang mukhang kasera mo sa bahay. Mukhang kasera mo sa bahay, pero putang ina yung bahay, sira-sira, ang lakas-lakas maningil. Tumutulo yung bubong, barado yung mga kubeta. Pinapagawa mo sa kanya, hindi ka nire-replyan, pero kapag kasingilan ng upa, lagi nandiyan dyan. Eto, pakinggan ninyo kung ano sasabihin niya tungkol doon. Sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Ayan, di ba? Sinabi niya. Sabi nila, may magaganda raw nangyayari sa ekonomiya. Mataas daw ang maganda raw ang credit scores natin, nag-improve. Tapos ganito, ganyan, ganun yung niya. Sige. So, meron daw mga gandang tapos sinabi rin ni Inday Sara na that's all on paper. If you go to the streets and ask people, they will not agree that we are doing good. Oo, hindi sila papayag kasi nga pahirap sila ng pahirap eh. Oh, that's all on paper. Papaliwanag natin ano yung all on paper at ano yung pagkakaintindi ni Franz Castro sa all on paper. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It's all in paper. In paper only. Means, inamin niya na mayroong papel. Oo, totoo. Putang ina. Mapapaha ka talaga, ha? At least inamin niya na may papel. Putang ina niyan. Boba talaga. May resibo. May patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Tang ina to, bobo talaga. Papaliwanag ka natin ilagay natin sa lengguaheng maiintindihan natin kasi bobo talaga to. Hindi ko maintindihan. Sabi nga nila ang mga lawyers dapat magaling na mga utak niyan, magaling sa comprehension, pagkakaintindi. Ang sabi ni VP Sara, sinasabi ng gobyerno maganda ekonomiya. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga maganda yung nangyayari sa bayan natin. It's all on paper, sabi niya. It's all in paper. It's all in paper, sa papel, malakas. 76%, 45% ang nagsasabi ng mga Pilipino, bla bla bla. Ganon. Pero sa katotohanan, if you really look at the situation of the Filipinos, bagsak talaga tayo. Sa basketball, pag pinagkampi mo si Michael Jordan, si Kobe Bryant, si Tracy McGrady, si Allen Iverson, si Stephen Curry, lahat ng magagaling na point guard, pagkampi-kampihin mo ng history ng Pilipinas. Lahat na maisip mong pinakamagagaling na mga shooting guard at point guard, pagkampi-kampihin mo. Tapos palaruin mo yun sa isang team na sakto lang, kompleto sila mula point guard hanggang center. Sinong mananalo? Malakas sa papel ito. Mantakin mo, nandun na si LeBron, nandun pa si Kobe, nandun pa si Michael Jordan. Ang lakas sa papel. Pero, pagtingin mo sa basketball, laro na mismo, hindi sila nananalo. Bakit? Hindi sila epektibo. Puro sila point guard. Kompleto itong team na to. Walang katapat yung pinakamalaki. O hindi sila nagpapasahan dahil lahat sila super galing. Alam mo yung ibig ko sabihin? Malakas lang sa papel. Pag tiningnan mo yung papel, boom, oh shit. Ang lalakas ng lineup, pero pag tingin mo sa laro, nangangamote sila. Kasi nga, puro sila pangalan, puro sila datos, puro sila status, puro sila records, pero yung mismong laro na, palpak na sila. Ganun yung ibig sabihin. Claire Castro, ang bobo-bobo mo naman. Ang ibig sabihin ni Inday Sara, marami kayong numerong ipinakikita, pero iba ang resulta. Pag tinanong mo ang mga nasa ibaba, hindi nila nararamdaman yung sinasabi nyong paglago ng ekonomiya. Katulad niyan,
Sinabi nyo, lumalago ang ekonomiya natin, pero dinibang kayo ng World Bank. Sinabi ng World Bank na ang Pilipinas pabagsak. Sinungaling kasi kayo. Willing kang magpakabobo, willing kang magpakatanga. Kaya nga sabi ko, ano kayang itsura nung Malacanang press corps habang sinasabi niya na ito na at least umamin siya na may papel, may resibo. Tanga! Umaamin kami na meron talaga kayong magandang sinasabi. Pero aminin nyo din na sa kabila ng magandang record na sinasabi ninyo, palpak tayo. Na maraming gutom na Pilipino, maraming mahirap na Pilipino, maraming jobless. Pinagsasasabi nitong inutil na ito. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage? Paglaki ng PhilHealth, gago paglaki ng ninanakaw nyo sa PhilHealth. Tanginan nyo, hindi nyo pa nga nai-implement, pinagmamalaki nyo na. Ang murang bigas? Murang bigas? Pukin ng ina nyo, nagbenta lang kayo ng ilang kilo, nagmura na bigas? Ha? Murang bigas, Claire Castro, putang ina nyo, hindi nyo nga yan ma-implement sa buong Pilipinas. Pina-implement nyo lang isang araw sa Cebu. Tapos puta mura na bigas, tarantada ka, pumunta ka sa Q-Mart, punta ka sa Murphy Market. Ang ina ka makahanap kang 20 pesos na kilo ng bigas diyan, bigyan kita ng isang kaban. Ang 3+1 promo ng LRT-M. Okay nang ina niyan, yan ang pinagmamalaki mo. 3+1 promo sa MRT, gago. Putang ina mo, kasinong gustong sumakay ng MRT na nagugutom na Pilipino? Kahit libre pa yung buong Pilipinas dyan sa MRT, putang ina ka, kung wala kaming pupuntahan sa Baclaran, hindi kami sasakay sa hayop na LRT na yan. Pinagmamalaki mo yung 3+1 ng MRT, 1+3. Tangin naman, taki mo 3+1, tatlo yung bibili, isa yung malilibre, pukin ng ina. Kaya na yung pinakamagandang legacy ni Bongbong. Hayop naman kung ganyan lang naman pala. Walang hiya talaga to si Claire Castro, walang utak talaga. Yan na yung pinagmamalaki mo, walang tulay, walang ospital, walang paaralan na bagong ginawa. Walang ganon, walang ganyan. Putang ina, pinagmamalaki mo yung PhilHealth coverage. Puta, hindi pa kayo naghuhulog ang mga Pilipino sa PhilHealth. Buong Pilipinas naghuhulog sa PhilHealth. Ninanakaw nyo nga yung pera eh. Tapos ano yung murang bigas? Walang murang bigas. Sa mga kadiwa, putang ina niyan, pagkapunta mo rin sa kadiwa, 5 kilo lang yata yung binibentang 20 kilos. Tapos 5 piraso lang, tapos wala na sa susunod na taon na ulit. Tapos ito 3+1 promo sa MRT, gago ka. Kung ako hindi pa kumakain, gusto mo sumakay ako ng MRT para maramdaman ko lang yung yung programa ninyo. Gago, nung kay Pangulong Duterte, libre yan. Libre ang mga estudyante nung panahon ni Pangulong Duterte. Tinigil nyo. Libre ang mga estudyante sa carousel. Tinigil nyo. Tapos ngayon, putang ina, pinagmamalaki mo yung 3+1 promo ng LRT. Yun na yun. Claire, yun na yun. Wala na kayong ibang may pagmamalaki. Like, number 1 na tayo sa tourism. Sa crime rate, number 1 na tayo sa pinaka-safe sa buong mundo. Yung airport natin, number 2 na. Oo, yung mga taxi natin, hindi na nangungontrata. Wala ng drug addict sa Pilipinas. Drug-free na ang 90% ng lahat ng mga barangay natin sa buong Pilipinas. Na yung napatigil natin ang gera sa Israel at Iran. Walang mga ganyan, walang ganun. So ito pinagmamalaki mo sa amin, 3-in-1 plus 1. Anak ng tokwa, oh. LRT? Ang fuel subsidies na ibibigay? Fuel subsidies na ibibigay, pukin ng ina, ibibigay, ibig sabihin hindi nyo pa ibinibigay, pinagmamalaki mo na. Claire Castro, ayop ka. Sa sobrang bobo ni Bongbong at walang ginagawa sa bayang Pilipinas, putang ina, pati yung hindi niya pa nagagawa, pinagmamalaki mo na. Anak ng toko talaga tong mag-amo na to. At marami pang iba. At marami pang iba, gago, wala na.
Kung marami pang iba pinagsasasabi mo. So, ganun lang kababaw ang tingin talaga nitong administrasyon dito sa mga Pilipino. Ganun kabobo si Claire Castro na kahit na wala naman talaga siyang dapat ipagmalaki, ipagmamalaki niya pa rin. O, pakinggan niyo pa tong isa. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Anak ng putya. Buta ka, simple-simpleng kasabihan binago mo pa, pantanga pa. Hindi lilingon sa pinanggalingan, hindi malalaman ang katotohanan. Tanga, pag di lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan, ganun yun. Tangin to, bobo. Mag-aral ka nga sa akin ng pambuburaot. Tutsangin na, para sigurado ako na mas maburaot mo kami ng successful. O, ano pa yon? Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang. Okay. Utang ina ka. Ganito po yan. Utang ng buong Pilipinas, utang ni Duterte. Actually, yung inutang ng lahat ng mga presidente sa buong Pilipinas, sa loob ng 6 na taon, inutang lang ni Bongbong Marcos ng 3 taon. Imaginin mo, ganyan nakalaki ang utang natin sa world, sa buong mundo. Samantalang 3 taon pa lang yung amo mo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ma'am, umutang po talaga ng malaki. Bakit? Kasi may pandemic. Nung pandemic po, putang ina mo, pati yung mukha mo, pinaturukan mo na yata ng mga dimbaksya. Ay, hindi. Yung mga, yung mga anti-COVID. Okay? Bukod doon, ang dami rin pong mga anti-pneumonia na mga bakuna. Okay? Noong mga panahon na yan, sarado po ang buong mundo. At hindi tayo at walang nagbebenta ng mga ng mga bakuna. Nakapag-produce ang Pilipinas ng libreng bakuna. First shot, second shot, third shot. Libre po para sa buong Pilipinas. Wala tayong binayaran. Ang laki ng binayaran ng gobyerno natin sa ospital. Sa PhilHealth, Universal Healthcare, yung PhilHealth ng mga Pilipino kahit hindi miyembro na COVID ka, nagbabayad ang gobyerno natin ng part natin sa ospital ng mga Pilipino na COVID. Ang daming namatay na Pilipino, binigyan ng gobyerno ng mga tulong. Excuse me po. Yung mga nurse, yung mga nurses, yung mga nurse na na expose sa COVID, binigyan ng bonus ng gobyerno natin. Dami niyan. COVID pa lang yan. O, ano pa mga nagawa ni Pangulong Duterte? Natigil ang laglag bala, gumanda ang airport, 10 taon na ang lisensya, 10 taon ng passport. Lahat, ang dami natin. Ang daming build projects. Skyway Stage 3 from 13%. Natapos niya 100%. Ang expressway, lalo na dyan sa norte, hanggang Rosales, Pangasinan na. Ay, Rosario, La Union. Hanggang Rosario, La Union na. Yung T-Plex. And so on and so forth. Ang daming mga proyekto ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Meron pang mga bagyo. Ilang bagyo dumaan na super typhoon, category 5. 3 category 5 typhoon ang tumama sa Pilipinas. Ilang lindol, ilang bulkan ang sumabog. Meron pang Marawi siege. Naayos, na-update, na-upgrade ni Pangulong Duterte yung military natin. Nakabili tayo ng mga magagandang kagamitan na ipinarada ni Bongbong Marcos nung unang araw niya sa panunumpa, di ba? O ano pa, ang daming naayos ni Pangulong Duterte, drug war on drugs, yung pagsasubsidize ng gobyerno natin sa rehabilitation ng mga adik sa Pilipinas. Ang daming ginastos, mga eskwelahan na naipatayo, mga ospital, mga COVID facilities, mga OFW na umuwi ng Pilipinas, binibigyan ng ayuda ng gobyerno. Umuwi ng Pilipinas, hinahouse ng gobyerno, quarantine 1 week per person. 1 kwarto sa isang hotel, 1 araw. Sa mga repatriated.
Ano pa? Ilagay pa ninyo dyan sa comment section kung ano pa yung mga nagawa ni Pangulong Duterte, and the list of accomplishments ng Pangulong Duterte goes on and on. Kahit na triplehin, limahin pa yan, sampuin, ni Pangulong Duterte yung dami ng inutang niya, sa dami ng nagawa niya, okay lang. Ang mahirap yung amo mo, na utang ng utang, utang ina niyan, ang daming inutang pero walang naramdaman. Yung inutang ni Duterte ng 6 na taon, inutang lang niya ng 3 taon. Imagine, ganun ka magnanakaw yung amo mo. Saan nila dinala pera? Kumukuha pa sila sa PhilHealth. Saan nila dinala ang pera ni ni Pangulong ng Pilipinas o ng inuutang nila? Babayaran nila ng mga apo natin. Saan dinala ni Bongbong? Wala namang tulay, wala namang tren. Wala namang pinatigil naman lahat ng mga key projects ni Pangulong Duterte. Wala namang pagbabago, wala namang may Maharlika Investment Fund pero wala pang nangyayari diyan. O ano yun? So saan na? Ano na nangyari? 3 years na, Claire Castro, wala ka pa rin maibigay na maganda. Yung pabahay, ano na nangyari sa pabahay? 1 million per year? Ano na nangyari? Wala, di ba nga? Agriculture, naayos na sa laki ng inutang ni Bongbong. Panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng sektor umayos. Hindi perpekto, pero umayos. Kulang talaga yung 6 na taon eh. Eh itong amo mo, 3 years. Putang na, sabi ko kasi yung binild ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, sinira lang ni Bongbong Marcos ng 3 taon eh. Oh, yun ang nakakahiya. Umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Bukas Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang Namatakin mo, ito yung mga ipinapangako niya. Ito daw yung sa inutang ni Bongbong. Sa 3 taon na inutang ni Bongbong na mas marami pa sa inutang ni Duterte ng 6 na taon. Ito yung pinagmamalaki niya. Bukas Centers, coverage ng PhilHealth, 3-in-1 plus 1 sa MRT, bigas na mura, at saka kung ano-ano pa daw. 3 years, yan, wala kang wala. Sabi ko nga sa'yo, si Pangulong Duterte, doon pa lang 5 years, 10 years na yung lisensya. COVID response, Marawi siege. Disaster response. Wala nang laglag bala, build project. Universal healthcare law, libre na yung tuition fee ng mga estudyante. O yan, diyan napunta si Bongbong 3-in-1 plus 1. Putang ina niyan. Claire, wala kang alam na ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas? Kailangan mo bang ipagmalaki yung pagkasumakay kayong 3, may libre kayong isang kasama sa LRT? Sana kung ganda-ganda ng train natin, sana kung yung train natin parang roller coaster yan sa Enchanted Kingdom. Hindi. Nang tinapay ka, yun na yun, accomplishment na sa inyo. Nang putokwa. T+1 Pro. Ibang klase. Ay, nako. Anyways, so yan ang ating mga napiling reaksyonan ngayong araw na ito. Maraming salamat mga bossing sa inyong panunood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Konti na lang, 3 years na lang, mawawala na tong mga hinayupak na to sa bayan. Baka sakali umalwan. Sabi ko nga sira ang Pilipinas pag iniwanan ng mga ito. Oo, for the next 3 years, warak ang Pilipinas, kawawa yung susunod na presidente. Kung sino man yung susunod na presidente, kailangan ng tulong ng bawat isang Pilipino para ma-rebuild ulit natin yung Pilipinas na sinisira ng mga buwaka ng inantos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.